O kaya ito si Tililing, talagang lifelong mission niya na itong si Inday Sara ay siraan. Kasi nga, malakas sa 2028. Pusta tayo. Alukin to ni Inday. Trillanes, para hindi ka na umiyak. Ikaw na lang ang vice president ko sa 2028. Pustahan tayo, putang ina, kakampinan nito si Inday Sara kasi wala namang ibang gusto to kundi kapangyarihan. Sa sobrang gusto niya makabalik sa power, kailangan niya magpapogi na magpapogi. Kaya lang hindi siya pogi, nakakainis talaga siya. Siya yung pinakakinamumuhi ang tao sa buong Pilipinas talaga eh. Kaya hindi rin siya mananalo na senador kahit anong gawin niya. Tumakbo nga yan nung mayor, hindi nga nanalo eh. So ngayon, pinafloat nila na tatakbo ulit siyang senador, babalik daw siya sa Senado. Sinasabi ng mga tanga-tangang vlogger na binabayaran ng mga administrasyon, anak ng tinapay, paano magiging senador to? Sabi ko nga sa Caloocan nga, hindi nanalo sa Senado pa. Anak ng tekla yo. So nag-file siya ng impeachment ng plunder kay Inday Sara sa ombudsman. Alam naman niya. Noon pa, alam naman natin lahat na walang kapangyarihan ang ombudsman. Walang kapangyarihan ang ombudsman para kasuhan si Inday Sara kasi impeachable official sila. Ibig sabihin, pwede lang silang tanggalin through impeachment. So ang pwede lang gawin ng ombudsman is bumuo ng mga ebidensya, maghanap ng probable cause, tapos i-refer ito saan? Sa Congress. I-refer sa Congress para mag-file ng impeachment ang Kongreso, mag-endorse ng mga congressman na ma-file siya ng impeachment. Ganon din. So bakit si Trillanes nagpunta pa sa ombudsman kung magpa-file din naman ng impeachment yung Makabayan Block sa February? Nagpapapogi lang to si Trillanes. Walang jurisdiction si Boying Rimulya over President Marcos and Inday Sara. Ang meron lang jurisdiction si Boying Rimulya is sa mga hindi impeachable. Yan, congressman, mayor, gobernador, konsihal, senador. Diyan lang siya merong authority. Pero sa vice president at president, wala. Sa mga taga Supreme Court, wala. Sa mga taga Sandigan Bayan, wala siyang authority. Kasi pwede mo lang silang tanggalin through impeachment. O so anong katarantaduhan tong ginagawa niyong pagpa-file ng plunder case? Para manira lang. O, lalabas nila yung kanilang mga propaganda. Ito yung mga ginawa ni Inday Sara, ganito, ganito, ganyan. Ito yung mga ninakaw niya, bla bla bla. May ebidensya? Wala. Nang tinapay talaga to si Tililing. O, sige na nga, i-play na nga natin to para mainis kayo. Ayan, pasok. Nahaharap sa panibagong plunder complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa DepEd, at maging ang 2.7 billion na confidential funds noong termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Pati nung mayor siya. Tignan mo, sino nagfa-file ng demanda kay VP Sara nung mayor siya? Tiga Davao? Hindi. Ang ina nyo, hindi naman kayo mga tiga Davao. Yung mga tiga Davao nga tuwan-tuwa sa pamumuno ng mga Duterte. Tapos kayo mga hindi taga Davao, dinidemanda nyo yung termino niya nung siya yung mayor sa Davao. Kung merong mga tao na dapat magdemanda kay Inday Sara nung siya yung mayor, yung mga constituents niya, yung mga taga Davao City. Hindi man kayo taga Davao City. Hindi pa nga yata kayo nakakapunta ng Davao City. Tapos ngayon, pinakikialaman nyo yung pera niya doon sa Davao City. Nung panahon niya, tingnan nyo naman ang Davao City ngayon. Davao City is pang ilan ba sa pinakamayaman na probinsya or na siyudad sa Pilipinas? Pang ilan? Pang ilan sa pinaka-safe na city sa buong Southeast Asia? Pang ilan? Tingnan mo kung anong meron sa Davao City. Sabi ko nga sa inyo, I've always wanted to live in Davao. Simula nung nakapunta ako sa Davao, nakita ko yung kingdom, nakita ko yung mga properties ni Pastor Apollo Hibuloy. Sabi ko, grabe, imagine magkakaroon sa Davao ng 75,000 seating capacity na indoor arena.
Pinakamalaki sa buong mundo. Nasaan yan? Nasa Davao. Sa Davao, merong New Jerusalem. Ang ganda ng New Jerusalem sa Davao. Sa Davao, merong Garden of Eden restored, yung Glory Mountain. Yung New Jerusalem, yung Kingdom of Jesus Christ compound. Meron pa silang Prayer Mountain na para kang nasa Europe. Aside from that, ang Davao po, diyan nanggagaling ang napakaraming ani ng mga prutas na pinakikinabangan ng Luzon at Visayas. Diyan sa Davao. Fruit basket po ang Davao at ang Mindanao. Fruit basket. Bagamat walang pera na binuhos ang national government noong panahon ni Pangulong Duterte, kasi nga nakakahiya, sabi ni Pangulong Duterte, pag ako nagbuhos ng pera sa Mindanao, parang sa Davao City, parang namang sobra namang bias na natin noon. Wala na tayong delikadesa noon. Mayaman naman ng Davao, maunlad man ng Davao. Si Pangulong Duterte, yung mga proyekto, yung mga pera ng Pilipinas, dinivide niya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, ngayon, walang pera walang pera mula 2022, ang distrito ni Pulong Duterte sa Davao, walang pera, walang budget. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda, di ba? Finiture ko one time sa isang vlog ko, yung mga barangay halls nila, yung mga function areas nila, yung mga basketball court nila, putsang ina, wala niyan dito sa Pilipinas, sa Maynila pala. Walang ganun. Yung meron sila sa Davao, dito sa Maynila, wala. Marami lang dito, chismosa at mga adik. Ano pa? Ano pa yung meron sa Davao? Napakaraming proyekto sa Davao. Yung coastal road nila na projects. Yung mga tulay nila, yung Samal Island, Eklat-Eklat. Lahat ng yan, pinaghirapan ng Davao. At ang Davao City, sabi nga nila, kahit wala kayong perang ibigay sa LGU ng Davao, we are earning enough para lahat ng mga proyekto namin at maging disiplinado ang mga tao rito. Gaano ka-disiplinado ang mga taga Davao? Ang speed limit dun, 40. 40. Kahit naka-sports car ka, naka-Ferrari ka, hindi ka pwede magpatakbo dun ng mabagal. Ng mabilis. Ganun dun. Tapos, matitino ang mga pulis dun. Matitino ang mga tao doon. Ang ugali nila sa Davao, tinutulad nila sa mga Hapon. Gusto ni Basti Duterte na ang Davao ay maging parang Japan of the Philippines. Gusto niya maging parang Japan. Suma total. Kasi di ba natatandaan ninyo si Bayani Fernando at saka si Marcos Sr. Si Bayani Fernando na lang. They want the Philippines or Bayani Fernando, minodel niya yung Marikina sa Singapore. Kaya sa Marikina, bawal nakahubad, bawal magtapon ng basura. Napakahigpit ni Bayani Fernando noon. Siya nagsimula noon diyan sa Marikina. Kaya umunlad ang Marikina, gumanda Marikina. Gusto niya ang model city ng Marikina or ang parang gagayahin ng Marikina, Singapore. Ganon din si Basti Duterte. Ang gusto niyang gayahin yung disiplina ng mga taga-Japan. Kaya ngayon, yung mga taga Davao, para silang Kaizen. Alam mo yung Kaizen? Para silang mga Hapon. Na sobrang disiplinado, malinis. Diyan nga sa Davao yung unang-unang underground na yung mga kable ng kuryente, wala nang spaghetti pababa, doon sasapit yung mga saranggola. Napakababa ng crime rate. Napakababait ng mga tao. Nagpunta ako dyan noong nakaraan, tuwang-tuwa ako kasi karamihan ng mga businesses dyan ay family-owned na mga businesses. Marami na ding mga Jollibee, mga Inasal at mga malls, madami na. Pero ang dami pa din dyan sa Davao na nakakapagnegosyo ng mga pamilya, small and medium businesses na family-owned na malayang nakakapagnegosyo. Kaya maunlad sila Kasi hindi minamanipulate, hindi monopolized yung mga businesses dyan. Patas para sa lahat. Ganyan pag Davao City. Ang ganda ng Davao, mga bossing. Ang dami ng mga condominium doon. Ang dami ng mga building establishments. Alam mo, nung nagpunta ako sa Davao, I stayed there for almost 1 week. Ayoko nang bumalik sa Maynila Ayoko nang bumalik sa Maynila kasi everything that you need, everything that Metro Manila has, meron sila sa Davao. Meron sila sa Davao and minsan mafe-feel mo nga na parang wala ka sa Mindanao. Parang kang nasa Metro Manila din. Ganun kaganda ang ginawa ng mga Duterte
sa Davao, buwaka ng ina nyo, hindi naman kayo mga tiga Davao, mga putang ina nyo. Pero nagrereklamo kayo sa pamumuno ni Inday Sara sa Davao, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Buti sana. Kung kayo yung mga tiga Davao, nagrereklamo kayo. Valid yan. Pero kung hindi kayo mga tiga Davao, nirereklamo nyo yung kanyang confidential fund sa Davao, yung mga pera ng Davao, putang ina nyo. Dapat mga taga-Davawin yung magreklamo nyo, mga ulol kayo. So talagang dito makikita mo, puro katarantaduhan lang to. Puros mga komunista, mga dilawan, ng mga abnormal, itong mga nagpa-file ng mga kaso na to kay VP Sara. Diretso. Ilang beses din umanong tumanggap ng pera mula sa drug lord si Tumanggap daw si VP ng pera sa drug lords. Anong niyan? Ebidensya? Wala. Sa isip lang ni Trillanes gumagana yan. Doon sa Quadcom, sinabi niya na yan. May naniwala ba? Wala. Sa Quadcom, nilabas niya na yan. Yung Quadcom ba nag-file ng kaso according dito sa kanyang mga expose? Wala. Bakit? Kasi alam nila, walang basihan. O, naglalabas siya ng pera. Ganito karaming pera niyan. Daan-daan, milyon, bilyon yung pera niyan ni Inday Sara. Meron siyang salin. Hindi naman nagtugma. Ngayon, sabi niya, galing daw sa AMLAC yun. Anong sabi ng AMLAC nung tinanong doon sa Quadcom? Hindi nila alam kung saan nanggaling yung listahan ni Trillanes. And it is recycled. It's the same it's the same thing na hinaharp niya noon pa. Hinaharp. Hindi ba may harp sila ngayon? Hontiveros, Aquino, Robredo, at saka Pangilinan, yung harp. O tsaka hindi naman harp yun eh. O, parang yun eh. Bagong version lang ng 8 diretso yun eh. So anyways, yun yung matagal niya ng pinagsisigawan. Kasi nga, meron tayong kasabihan na kapag ang isang bagay, inuulit-ulit mo ng inuulit-ulit, pag narindi yung tao, maniniwala na sila sinasabi mo. Ganun. If you keep on saying yung isang bagay, you're manifesting it, putang ina niyan, kahit hindi totoo, nagmumukha siyang totoo because sobrang consistent mo. Ang problema, si Trillanes, wala nang tiwala talaga sa kanya yung tao. So lahat ng sabihin niya, wala na maniniwala. Kung makikita ninyo, itong impeachment na ito, pinick up ito ng lahat ng mga media outlet. Kasi ang plano lang talaga nila, kasama ng mga bayarang media, na itong si Inday Sara masira. Alam naman to ng media na hindi na dapat, bobo talaga eh. Mali yung avenue eh. Mali yung venue ng pagpa-file ng kaso. Kasi kung meron talagang dapat ikaso kay Inday Sara, through impeachment, kung gusto natin siyang mapatanggal at mapanagot. And then after impeachment, pag na-impeach na si Inday Sara, kasi kapag impeachment, ang niyan, ang sentensya niyan or ang repercussions niyan, ka na, hindi ka na pwedeng maging humawak ng any public tawag dito, position. Hindi ka na pwedeng tumakbo ng kahit na anong posisyon sa Pilipinas. Pero plunder, may kulong yan. Oo, may kulong. Pagka na-impeach na si Inday, saka ka mag-file ng plunder. Parang nangyari kay Joseph Estrada, di ba? Nung na-impeach siya, saka ngayon nag-file ng plunder sa kanya, kaya inaresto siya at nakulong siya. Kasi nga no bail yan. Parang sila Ramon Revilla ngayon na finailan ng plunder, nakakulong, non-bailable. Kasi non-bailable ang plunder, depende sa Sandigan Bayan. Kung mahina ang ebidensya, pwede kang makapag-post or ma-approve yung iyong motion to post bail. Pero kung hindi, malakas yung ebidensya, kulong ka habang dinidinig yung kaso. So ganun yun. Alam naman ng media yun na hindi saklaw ng ombudsman itong plunder na kinakaso kay VP. Pero bakit ini-entertain pa rin ng media? Kasi nga, bayad ang media, bayad ang mga vloggers, lahat yan, paiikutin nila yan. Pero may banateros. Ika-counter natin yan. Ila-like nyo pa at saka isi-share itong mga video natin para hindi nila mabudol yung mga tao. Kaya sabi ko sa inyo, importante i-like at i-share ito eh. So ayan, yun sinasabi niya, nagbigay daw ng pera yung mga drug lord. Paano nangyari yun? VP Sara noong alkalde pa siya. Inirereklamo rin nila ang bise dahil unfit daw ito para humawak ng posisyon sa gobyerno. Fit daw para humawak ng posisyon sa gobyerno. Paano pala si Bongbong? Ang issue kay Bongbong, droga. Yung kapatid niya mismo ang nagsabi na addict siya. Bakit yun? Hindi kayo nagre-reklamo. Si Inday, unfit daw dahil lang nag-meltdown siya. Dahil siya ay nag-meltdown sa isang podcast niya o isang Zoom dahil dun sa ikinulong yung kanyang chief of staff.
Unfit, doktor ka ba, Trillanes? Psychiatrist yarn? Psychiatrist yarn? Doktor ka? Ikaw yung magsasabi kung fit or unfit yung isang tao to become vice president? Alam mo ba na may psychiatric test? Psychological test. O basta ganun, may mga test na ganyan ang si Inday Sara dahil abogado siya. Hindi lang siya basta abogado ha. Si Inday Sara ay pwedeng maging huwes o pumasa siya hindi lang sa bar. Pumasa siya pati doon sa exam na pwede kang maging huwes someday. Ganun kagaling si Inday Sara. She's taking psychiatric whatever test. At ipinapasa niya yan. So paano mo sasabihin na she's not fit to lead? Si Bongbong nga, merong kaso ng sinasabi nilang adik, bangag, sabog, lango, nagpapatira daw sa puwet. Tapos, siya fit maging presidente, si Inday hindi. Achiche! Tanga talaga to si Tililing. Sige, diretso. At humaharap din daw siya sa betrayal of public trust dahil sa ginawa nitong public meltdowns habang pinagbabantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kapamilya nito. Anong pinagbantaan? Sanabi niya ba, papatayin ko yan? Paulit-ulit, sinasabi ni Inday Sara na if something happens to me, I asked someone to kill them too. Because if there's somebody who's gonna kill me, it's them. So if something happens to me, if they kill me, I will also kill them. So may condition yun. So hindi yung threat, hindi po yung death threat because a death threat doesn't have conditions. Di ako abogado pero narinig ko yan kay Sal Panelo Bobo nyo. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Ayun, last year sa Quadcom hindi umuusad. Alam mo kung bakit? Alam nila baliw Alam nila baliw yung nagsulong ikaw. Kasi kung totoo yan, puta umusad yan. Kakampi nyo na yung Quadcom, hindi pa umusad yan, Trillanes. Alam mo, dapat ikaw, alam mo na kung bakit. Ayaw nila sa'yo. Tawag nga nila sa'yo pambansang chismoso Tapos putang ina, pumunta ka pa dyan sa ombudsman. Iniisip mo na kaya mong sirain si Inday Sara. That ship has sailed a long time ago. Tangina matindi yung English na yun. Yung barko na yan, naglayag na yan matagal na. Hindi mo na siya kayang sirain. Si Inday Sara, hindi mo na kayang sirain. It's been 4 years na sinisira mo yan. Actually, before she ran for vice president, sinisira mo na siya. Until now, sinisira mo pa rin siya. And ang kanyang trust rating is positive 40-something. Close to 50% yung kanyang trust approval and trust rating. Si Bongbong Marcos na amo mo, negative 30. Putangin na yan. Sabi ko nga sa'yo, kung yung hukay ng bangkay 6 feet lang, si Bongbong negative 30. 30 floors down. Inan yan. Sabi ko nga sa inyo, wala nang bulating kakain sa kanya doon. Sobrang lalim nun. Ganun na, hindi na makaka-recover si Bongbong. Kahit bigyan mo siya ng pala at piko, nandoon siya sa ilalim, hindi niya na mahuhukay pa ibabaw pa yung sarili niya. Ganun kayo kawalang kwenta. Hindi nyo na kayang sirain si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, that sail has mali. The ship has sailed a long time ago. Matagal nang naglayag yun. Ang tsansa nyo na lang talaga, kaya kayo nag-meeting na mga 8 diretsong abnoy. Kaya kayo nag-meeting ng mga sigaw pa kayo ng sigaw ng kulong na yan, mga kulangot. Kayo rin yung kulangot sigaw pa kayo ng sigaw ng mga kulangot. Mga utak kulangot kayo. Nag-meeting kayo para dyan. Putsang ina, hindi talaga magfa-fly yan. Because again, ombudsman doesn't have an authority over an impeachable official. Sinabi na yan, putsang ina, hindi mo alam. Sinabi mo na rin na last year pa yan sa Quadcom, hindi umandar. Kaya hindi umandar kasi ayaw nila yung paandar mo. Gets mo? Kung hindi mo naintindihan, panoorin mo tong vlog na ito. Kung hindi mo naintindihan, panoorin mo itong vlog na to para maintindihan mo na ayaw nila sa'yo. Yung mga nasa paligid mo na yan, puta yan na lang yung mga nabobola mo. Sino ba yan? Yung labandera sa kanto. Yung tindera ng kwek-kwek na walang lasa yung breading. Yung nagtitinda ng panis na ketchup. Yan yung mga kasama mo dyan. Pare-parehas kayo may mga hableg.
kasi siya yung vice president. Siya yung vice president ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa siyang kurakot na public official. Ani Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga Si Trillanes para may stiff neck na no? Hagin na kang ganun Tangina robot yarn. Tangina cyborg ka. Alak ng tinapay, lakas ng tama nito, Teng. nakasaad sa affidavit ni Ramil Madrian. Ayan tingnan mo, ang daming papel nung bit-bit nila. Pucha, ganyan ang reklamo. Sabi ko na sa inyo si Trillanes at sobrang daming tumatakbo sa isip niya. Ganyang karami yung na-print nung utak niya na kasinungalingan. Samantalang ito nagfa-file ng impeachment kay Bongbong Marcos, 15 papel. Putang ina niyan. Anak ng tinapay yan, Alam mo talagang walang silbi. Ito kahit papaano si Trillanes nag-effort ang nakakapal nung papel, tangin ang galing, di ba? Na umano'y dating bagman ni VP Sara. Paliwanag naman ng The Silent Majority, hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinahaharap na issue ni VP Sara, lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Gago, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan sa flood control. Mas malaki yun. Oo. At isa pa, walang nagsasabi na maliit yung ninakaw ni Inday kumpara kay Bongbong. Hindi ganun ang usapan dito. Walang ninakaw si Inday. COA mismo ang nagsasabi na walang ninakaw si Inday. COA mismo. Meron pa silang ISO certification. International Standard of Operating Whatever. ISO certified sila. Ganun. Ang bobobo nyo talaga, sa totoo lang. Ang inan yan, tingnan ninyo kung paano nag-ooperate ang Office of the Vice President. Oo, napakahusay nila. Diyos ko po. At nung panahon ni Inday Sara, galing pa sa pandemic, putsang ina na ibalik niya yung mga estudyante sa paaralan. Nawala yung study at home, puro face-to-face na. Tingnan nyo. Walang sinabi ang COA na may ninakaw si Inday na pera. Yung confidential funds niya, yung mga Mary Grace Piatos na yan, lahat gumagawa niyan. PNP, AFP, kahit sinong opisina, basta merong mga intel operatives, hindi talaga binibigay yung mga totoong pangalan niyan. At ang mga congressman, meron silang MOOE. At yung MOOE nila, mga bossing, ay hindi yon nililiquidate. Mas magnanakaw yung mga congressman. Sinasabi na nga ni Leandro Lebiste, yung mga pagnanakaw ng mga congressman, si Inday Sara pa rin hinahabol nyo. Wala namang MOOE si Inday. Tarantado talaga kayo tangina nyo talaga, mga bobo talaga kayo. May expose si Libiste, bakit hindi yun ang pick upin nyo? Bakit puro kayo Inday Sara, Inday Sara? Ano sinasabi ni Libiste, na ilang bilyon yung budget ng Kongreso para lang sa December hanggang January na bakasyon, yung mga seminar ng mga congressman sa ibang bansa. Sagot nating mga Pilipino yun. Bilyon-bilyon yun, hindi kayo nagre-reklamo dun. Tapos pag niliquidate nila yun, certification lang, walang mga resibo. Mga ulul. Tanginan nyo, ang sinasabi dito is, dapat kapag nagsampa kayo ng reklamo sa isang tao, sampahan nyo lahat ng mga kurakot. Hindi, pinakikita na sa inyo yung corruption. Pikit mata kayo, gusto nyo Inday Sara lang, mga tanga. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Which is true, pero hindi yun yung depensa nila. Ang depensa namin, walang kaso si Inday, walang reklamo ang COA. Nagbigay pa ang COA ng unmodified opinion since 2022 until now sa Office of the Vice President. So, ibig sabihin, walang basihan. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga Sino bang labandera tong kinuha mo, Trillanes? Ang tanga-tanga. Binabasa na, hindi pa naiintindihan. mas o niwaldas ni Sara Duterte. Anong niwaldas? Walang ano yung bata? Niwaldas? Winaldas, ganun. Wala siyang winaldas. Kasi kung meron siyang winaldas, sana napatunayan na ng Kongreso. Wala nga mapatunayan ng Kongreso Yung impeachment nga niya, hindi nga tumuloy So, presumption of innocence nga tayo Tanga-tanga kayo Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Katulad ng may figures? Wala. Kaya karapat dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri.
Bigyan ng parehong pagsusuri. Hindi nga kayo nagsusuri eh. Siya nga lang yung sinusuri nyo. Ito pa si Father Jacol eh. Isa pa to, isang tatanga-tanga din. Isa pa sa nag-file. Alam naman nila na walang authority yung ombudsman over an impeachable official. Final pa rin nila. Ito na ang pangalawang reklamong kinahaharap ni VP Sara sa Ombudsman matapos ang nauna pang complaint affidavit ng iba pang civil society group noong December 2025. Kaya kumpiyansa si Trillanes at ang iba pang mga complainant na kikilos ang Ombudsman pabor sa kanilang reklamo. Lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Umaasa din ang dating senador na may papabukas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank accounts ng bise para maitugma sa laman ng reklamo. Dito kasi, pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin. Wala pala kayong ebidensya. Kailangan pa palang buksan. Haka-haka mo lang pala yan eh. Haka-haka lang pala. Dapat may matibay kang ebidensya. Dapat talaga meron ka ng AMLAC document na may papakita na legit. Kapag nag-file ka ng kaso, nag-file ka ng kaso para pala patunayan yung claim mo. Hindi tama yun. Oo, kasi dapat pag nag-file ka ng kaso, meron ka na talagang hard evidence. Meron ka lang gawa-gawa. Halimbawa, naglagay ka, meron silang perang $100 billion sa kanilang bank account. Gusto nyo malaman kung totoo? Buksan natin yung bangko nila. Hindi pwede yun. Kailangan meron ka na talagang legit na, ang tawag dito, yung verified na bank records para maniwala tao. Halimbawa, katulad ng sinabi mo, si Pulong Duterte ay merong tattoo ng dragon dahil member siya ng 14K ng triad sa China. May tattoo yan ng dragon sa likod. Asan yung ebidensya mo? Wala. Ang ebidensya ko, Pulong, maghubad ka ng damit. Ha? Ang ina mo, ikaw nag-aakusa sa akin tapos gusto mo patunayan ko na mali ako. Gago, the burden of proof is with the accuser. Ikaw yung nag-aakusa sa akin eh. Magpakita ka ng picture na meron akong dragon sa likod. Pag nakapagpakita ka ng picture na may dragon ako sa likod, maghuhubad ako sa iyo. Pero kung wala kang may pakita, huwag ka nang umasa. Neck mo. Sabi niya, over my dead body. Dapat ganun, Trillanes, kapag nag-akusa ka, kailangan meron siyang ebidensya, hindi haka-haka. Achiche! Kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara patungkol sa mga reklamong kinaharap niya sa Ombudsman. Kailangan pa bang magsalita ni VP Sara tungkol dyan? Kailangan pa ba ni VP Sara magsalita dyan? Wala namang kakwenta-kwenta yung yung kaso na yan, Diyos mio. Ay, nako. Walang kwenta ito, Diyos ko po. Sinasabi ko sa inyo, wala talagang kakwenta-kwenta ito. Itong impeachment na ito ni Tililing. Haka-haka lang yan. He's been saying that for the longest time and until now, wala pa rin siyang ebidensya. Puros haka-haka. Kaya nga binansagan na pansang pambansang chismoso yung ulul na yan eh, di ba? So wala na. Dismiss na yan. Dinidismiss na yan ni Judge Boss Dada. Ayan, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Panatilihin kayo naka-like, naka-subscribe, naka-share sa lahat ng mga vlogs natin at lahat ng mga barateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong